Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Kung pag-uusapan ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, hindi may kakaila na kabilang sa mga pinakaaktibong partners natin ang South Korea. Sa nakalipas na mga taon, nakita na natin kung paano nag-deliver ang mga Korean defense companies ng kanilang military hardware ng mabilis, cost-effective, at mataas ang kalidad. Kaya naman, sa kasalukuyan, mas tumitingin na tayo hindi lamang sa pagbili, kundi pati na rin sa posibilidad ng joint production o paggawa ng mga armas at military equipment dito mismo sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan natin. Ang Korea Aerospace Industries ay kilala sa pag-supply ng FA-50 light combat aircraft sa Philippine Air Force. Noong una, 12 units lang ang naibigay, pero dahil sa magandang performance ng mga eroplano, umorder pa muli ang Pilipinas ng karagdagang squadron ng FA-50 Block 2070s. Bukod pa rito, ang HD Hyundai Heavy Industries naman ang nasa likod ng paggawa ng Jose Rizal class frigates na ngayon ay ginagamit ng Philippine Navy. Ang dalawang kumpanyang ito ay nagpatunay na maaasahan pagdating sa kalidad, oras ng delivery, at presyo. Sa madaling salita, swak sila sa pangangailangan ng Pilipinas para sa mabilis at abot-kayang modernisasyon. Ngayon, ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, oras na para dalhin ang partnership na ito sa mas mataas na antas, ang joint production. Kasama ito sa tinatawag na Self-Reliance Defense Posture o SRDP ng gobyerno. Ang layunin ng SRDP ay hindi na lamang tayo aasa sa pagbili ng military hardware mula sa ibang bansa, kundi matuto rin tayong gumawa, mag-maintain, at mag-imbak ng sarili nating kagamitan. Kung maipapatupad ng maayos, malaking bagay ito para sa AFP. Una, magkakaroon tayo ng kakayahang mag-produce ng mga armas dito mismo sa bansa. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang maghintay ng matagal para dumating ang mga in-order natin mula abroad. Ikalawa, mas madali nating mamanage ang maintenance at repair ng mga equipment dahil may production facility na dito mismo. At ikatlo, magkakaroon tayo ng sapat na stockpile ng mga bala at iba pang hunisayon na magtitiyak sa battle readiness ng ating mga sundalo. Isa pang punto na binigyang diin ay ang bilis ng delivery ng South Korea. Kung ikukumpara sa iba pang suppliers, mas mabilis ang turnaround time ng mga Korean defense companies. Ito ay malaking bentahe para sa Pilipinas dahil hindi natin kailangang maghintay ng dekada bago magkaroon ng mga bagong kagamitan. Sa kasalukuyang sistema na nakapaloob sa Revised AFP Modernization Law o Republic Act 10349, may tinatawag na Horizons. Ang ibig sabihin, hati-hati sa ilang phases ang modernization program. Ngunit kung mas mapapabilis ang proseso sa tulong ng mga Korean partners, mas maagang makakamit ng AFP ang modernized capabilities nito. Isa sa mga konkretong halimbawa kung paano maaaring ipatupad ang joint production ay ang pag-convert ng HD Hyundai Heavy Industries facility sa Aguila Shipyard sa Subic. Sa ngayon, ang focus ng shipyard na ito ay civilian shipbuilding. Pero kung papasok ang Philippine Navy at mag-order ng mga bagong frigates o corvettes, kakailanganin ng karagdagang investment at facility overhaul para maging handa sa paggawa ng mga naval vessels. Kung matutuloy ito, hindi lang makikinabang ang AFP kundi pati na rin ang lokal na ekonomiya. Magkakaroon ng trabaho para sa mga Pilipino, madadagdagan ang skills ng ating mga manggagawa, at magkakaroon ng oportunidad para sa technology transfer. Sa ngayon, may dalawang malalaking proyekto na nasa harapan ng partnership na ito. Una, FA-50 Block 2070s para sa Philippine Air Force. Ang bagong squadron ng FA-50 ay inaasahang mas advanced at mas capable kumpara sa unang batch. Isa itong indikasyon na patuloy ang pagtitiwala ng AFP sa Korean technology. Pangalawa, Frigate Acquisition Project Full Complement para sa Philippine Navy. Malaki ang posibilidad na ibigay muli sa HD Hyundai Heavy Industries ang proyekto, na magiging follow-on order ng Miguel Malvar class frigates.
Sa dalawang proyektong ito, makikita kung gaano kalalim ang relasyon ng Pilipinas at South Korea pagdating sa defense cooperation. Kung magiging matagumpay ang joint production, mas magiging handa ang Pilipinas sa anumang banta, lalo na sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng sariling production line ng armas at barko ay magbibigay sa atin ng mas mabilis na kakayahan para i-sustain ang ating depensa. Hindi na tayo masyadong mag-aalala kung may delay sa delivery mula sa ibang bansa, o kung biglang magkaroon ng embargo. Dahil dito mismo sa Pilipinas gagawin ang mga armas, mas kontrolado natin ang sitwasyon. Huwag din nating kalimutan ang halaga ng technology transfer. Sa pamamagitan ng joint production, may pagkakataon ng mga Pilipino na matuto ng mga makabagong teknolohiya sa paggawa ng armas, eroplano, at barko. Habang tumatagal, posibleng magkaroon tayo ng sariling kakayahan na gumawa ng mas advanced na defense systems nang hindi na kailangang umasa sa ibang bansa. Bukod dito, tataas din ang demand para sa mga skilled workers, mula engineers hanggang technicians. Ito ay makakalikha ng trabaho, magpapaunlad sa local industry, at posibleng makapagbukas ng bagong export opportunities sa hinaharap. Hindi lang sa armas at barko nagtatapos ang usapan. Posibleng lumawak pa ang partnership na ito sa larangan ng drones, radar systems, missiles, at iba pang critical defense technology. Tandaan, ang South Korea ay isa sa mga bansang may pinakamabilis na pag-unlad sa defense industry sa Asia. Kung makikipag-partner tayo ng mas malalim, maaaring tumaas din ang antas ng ating sariling depensa. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga hamon. Una, kailangan ng malaking investment para sa joint production facilities. Hindi ito maliit na halaga at mangangailangan ng tamang pondo at commitment mula sa gobyerno. Ikalawa, may mga legal at bureaucratic processes na kailangang ayusin. Kabilang dito ang mga procurement laws at ang sistema ng pag-audit na madalas nagiging sanhi ng delay sa mga proyekto ng AFP. Ikatlo, kailangan ng tamang training at capacity building para sa ating mga lokal na manggagawa. Hindi sapat na may equipment lang tayo, dapat may sapat na kaalaman din ang ating mga tao para magpatakbo nito. Sa kabuuan, ang joint production ng armas at military equipment kasama ang South Korea ay isang napakalaking hakbang para sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng kagamitan, kundi tungkol sa pagbuo ng sariling kakayahan upang maging mas independent at mas handa sa anumang hamon sa seguridad. Kung maipapatupad ng tama, hindi lang AFP ang makikinabang, kundi buong bansa. Mas maraming trabaho, mas mataas na antas ng teknolohiya, at mas matatag na depensa ang ating aasahan. Sa mga darating na taon, magiging interesante kung paano huhubugin ng partnership na ito ang hinaharap ng ating defense modernization. Ang tanong, handa ba tayong yakapin ang responsibilidad at oportunidad na dala ng ganitong klaseng kolaborasyon?